Maligayang pagbabalik sa bansa, President Xi. Hindi ba sinabi ko huwag kang magpahalata? Maligayang pagbabalik sa bansa, President Xi! Relax lang, relax. Pero ito ng pinaka-low-key na handa ng ating grupo. Ang Dingxing group natin ay kilala na sa buong Haicheng. Ano ang susunod na plano mo, President Xi? 12 taon ang nakalipas. Pinatay ng pamilya Lin ang aking ama. Ngayon ay nakabalik na ako. Pagbabayaran mo sila sa digong utang nila. Hindi pa alam ng pamilya Lin na ako ang CEO ng Dingxing. Huwag na huwag niyong ipapalat ang aking pagkakakilanlan. Mag-ingat kayo. Opo, ako nang magmamaneho. President Xi, sapat na bang loke ito ngayon? Ganito nang magiging pamantayan sa hinaharap. Oo nga pala. Maganda pa kayo ng ilang set ng mas low-key na kasuotan. Sige! Ayos! Fully, Jen! Tumigil ka dyan! Hindi ba ako tapos magsalita? Ang mga walang kwentang salita, hindi ko uulitin ng 2 beses. Pinapakasal lang naman kita. Magandang bagay yun. Ang sinasabi mo ay political marriage. Alam mo namang allergic ako sa mga babae. Gusto mo ba akong patayin? Formalidad lang naman yun. Kapag hindi mo pinakasalan ng anak ng pamilya Lin, aalisin ko ang karapatan mo sa mana. Subukan mo. President Fu, sigurado ka mang susuway ka kay Ginoong Fu? Nag-aalala lang ako sa aking kasal. Wang Lei? Yung babaeng yun ba? Bilisan mo. Habulin niyo siya para sa akin. Nagkasuot ako ng ganito. Siguradong walang makakakilala na akong CEO ng Daisheng. Hindi ba sinabi ko na sa inyo, Loki? Bakit pa kayo sumusunod? Mukhang may nangyari, President Fu. Halugugin ninyo ang buong Haicheng. Hanapin niyo ang babae yun. Weiwei, ako ang mama mo. Wala kang galang. Ikaw at si Lin Jianggu ay nagkaanak ng munting yan at inagaw pang mana ng papa ko. Paano kita matatawag na mama? Suwail ka! Ma, huwag ka na magalit. Matagal na naghirap si ate sa labas. Tayo naman ang dapat mas mabait sa kanya. Tigilan ng pag-arte. Sabihin niyo na. Ano ba talagang gusto niyo? Ate, hindi ka na rin bata. Kami ay nakahanap ng magandang mapapangasawa para sa'yo. Ang kabila ay mula sa pamilyang Fu, ang panganay na anak ng pinakamayaman. Pwiset. Yung pilay ng pamilyang Fu? Wala ba kayo sa katinuan? Ikaw na delivery rider lang. Ang yabang mo pa. Ang makapag-asawa sa mayamang pamilya ay biyayang hindi mo makukuha kahit sa walang buhay mo. Huwag kang ingrata. Kung hindi ka magpapakasal kapalit ni Mer, papatayin kita! Gusto mo akong pumalit sa kasal? Karapat-dapat ba siya? Ako ang dalagang mayaman ng pamilyang Lin. Ikaw na isang hamak lang. Ang papalit na ikakasal para sa akin. Maniwala ka man o hindi, ipapapatay kita sa papa ko. Kahit patayin mo pa ako, ikaw pa rin ang magpapakasal. Magpapakasal ka o mamamatay? Yan ang nasa harap mo. Dalawa lang pagpipilian mo. Hindi ako magpapakasal hanggat buhay ako. Kapag pinatay mo ko, ikaw pa rin ang talo. Ma! Tingnan mo siya! Ang dal-dal-dal-dal! Kunin niyo siya! Kailan ka rin siya papasok? At isuot sa kanya ang wedding dress! Pumasok ka dyan! Umayos ka! Gusto niyo akong pumalit sa kasal? Hindi mangyayari yon. May tao ba dyan? Ang babaeng si Shimo! Tumalon sa bintana at tumakas! Bilisan niyo! Hulihin siya! May pinto na nga sa bintana pa dadaan. Akala mo ba ganun ako kabobo? Gusto niyo akong ipakasal sa pilay na yon? Hindi mangyayari yon. Ikaw na naman? Nung nakaraan, nakatakas ka. Ngayon, tignan natin kung saan ka tatakbo. Ang babaeng ito. Ano bang tingin niya sa akin? Nakakainis. Sa babaeng ito, hindi ako inatake ng allergy.
Kahit kusa kang lumapit. Hindi naman kailangang itali ng ganyan kahigpit. Pakiusap, paano mo ko nasundan hanggang dito? Hindi ba binigyan na kita ng pera dati? Kulang pa ba? Malakas ka pang banggitin ng pera. Hello? Tumakas ang bride sa kasal? Kung tumakas, hayaan nyo na. Huwag mo na akong istorbohin. Iniwan ka? Huh? Huwag mo nang pigilan. Umiyak ka na lang. Ayos lang yan. Kulang ka ba sa asawa? Ah! Kung ganun, tayo na lang magpakasal. Huh? Kung pwede ngayon, bakit pa ipagpapabukas? Tara na! Lee Jin? Ikaw na apelyadong Lee. May apelyado bang kanyan sa 100 surnames? Ning Chi, Luan Bao, Gan Si Lirong. Pang 247 yun. Ah! Mukhang marami kang alam, ha? Dahil kasal na tayo, bakit hindi ka na lang lumipat sa bahay ko? Sa bahay mo? Paano kung may babaeng kliyente kang pumunta? Hindi ba nakakailang yon? Kung ganun, formalidad lang muna tayo. Bawat isa sa sariling bahay. Kung tatakbo siya, sino magiging panangga ko? Ha! Ayos lang, hindi ko iniinda ang nakaraan mo. Kung tutusin, mag-asawa na tayo ngayon. Yung mga problema mo sa babae, dapat tapusin mo na. Wala naman akong ganyang problema. Sa mga taong ito, ikaw lang naging problema ko. Gets ko. Dangal na lalaki, di ba? Sige, sa bahay ko na lang. Ha? Nahanap din kita, President Fu! President Fu? President Fu? President Fu! Hepe! Oo. Team leader, tama? Oo. Namumuna sa napakaraming tao. Malaki ang kapangyarihan. Hindi rin maliit ang posisyon. Naipadala ko ng address. Ayusin mo lang gamit mo at puntahan mo ako. Lulu, bakantihin mo na agad ang unit sa city center. Yung pinakamaliit. Humanap ka agad ng maliit na e-bike. E-bike? President Fu, ang susi. President Fu, ang cufflinks niyo. Wag na. Ay, puling diamante ito. Itapon mo na. 5,000 ito. Lulu, ano bang iniisip ng mga mayayaman? Ang boss ko, ayaw maging mayaman sa itsura. Gustong magpanggap na mahirap. Ayaw pa sa Rolls Royce. Pinipilit pang mag-e-bike. Kahit ang cufflinks na kalating milyon, itinapon pa. Ang boss ko talaga, mas grabe pa. Para lang makapag-asawa. Kahit 50 milyon, pinaliwala. Lulu, tulungan mo ako. Darating na. Eto, kunin mo. President, sigurado ka bang itatapon mo ito? Van Gogh ito. Orihinal na obra. Kapag may nakapansin, hindi mo mabubunyag ang pagkatao ko. 50 milyon ito. Limitadong kopya. Humanap ka pa ng isang bahay para sa akin. Ito nang pinakamaliit sa lahat ng ari-arian mo. May 10 minuto ka na humanap ng bahay o itapon mo ang painting. Sige. Sino ka ba? Ito ba ay Van Gogh? Original? Anong original? Ito ang landlord ko. Nandito para kunin ng painting. Bakit parang sobrang kamukha ng tunay? Reproduction lang yan. At hindi ko sinasadya na madumihan pa. Reproduction? Pero pakiramdam ko, parang kamukha talaga ng naibenta kamakailan na binili ng 50 milyon sa auction. Nagkakamali lang ba ako? Ano pa nga ba? Siguradong mali ka lang. Hindi. Pakiramdam ko. Wala nga. May mali talaga. Tingnan mo ulit ng mabuti. Oo nga naman. Darawang nagkakahalaga ng 50 milyon. Mukhang wala ngang maglalakas loob na tratuhin yun ng ganun. Pero ang galing ng pagkakagawa. O, di ba? Ang mga bagay ng landlord na ito ay galing lahat sa pagbebenta ng peking painting. Ayos din talaga. Magkano naman ang bayad pinsala? 50 piso. Ang mura naman. Oo nga, 50 piso lang ang kuripot. 4 na piraso.
Apat? 2 milyon? Landlord, nakuha mo ng painting. Alis ka na. May oras pa ako kasama ang asawa ko. Dalawa lang kami. Umalis ka na. Kuya, mukhang hindi na ako tatagal sa trabaho ito. 50 milyon? Nawala lang ng ganon? Ang sakit ng dibdib ko. Sandali, huwag mo munang galawin. Ang frame ng painting ay pwedeng umabot sa 1 milyon. Tigil dyan. Sexy. Ang dibdib na yan. Ang pangangatawan na yan. Wow. Ano bang gagawin mo? Virgin ka ba? Sa buong katawan mo, ano pang hindi ko nakita? Unang beses mo ba yung kinasal? Hindi ka sanay? Huh? Medyo mahiyain ka pala. Kung kailangan mo, makikipagtulungan ako. Asawa, ikaw na muna. Ibaba mo muna ako. Oh, Ako ang may-ari. Ikaw ang bisita. Ibibigay ko na sa'yo ang kama. Hindi ba sapat yan? Bakit ang tigas nito? ano bang nangyayari? Hindi ba sabi mo sa kama ko matutulog? Hindi ba sabi ko sa kama ka matulog? Bakit parang dumikit ka pa? Hindi. Ako. Ikaw ano? Ikaw. Ito. Ano ito? Ay naku. Ano ba talaga? Sagutin mo muna ang tawag. Hello? President Fu, pinapabalik agad ng matanda sa lumang bahay. President Shi, nahanap ng iniwang testamento ng iyong ama. Sige, pupunta ako agad. Saan ka pupunta? Ako, papasok na sa trabaho. Hindi ba? Panggabi ka? May asawa na ako. Kailangan kong magtrabaho pa. Mukhang responsable sa pamilya. Kasalanan lahat ni Shimo ito. Ay. Kung hindi dahil sa kanya, hindi sana ganito. Kayong lahat, nandito pala kayo. Walang utang na loob! May kapal ka pang bumalik! Anong silbi ng pagbabalik mo ngayon? Nasira na natin ang relasyon sa pamilya Fu. Ano namang kinalaman ko riyan? Nandito ako para ipaalam sa inyo. Ang bahay na ito, bilang pamana ng aking ama, ay binawi ko na. Ako ang tunay mong ina! Kanino ba talagang bahay na to? Pero akong may huling salita! Tawagin ng mga tao ko. Itaboy niyo ang rebelde na to. Palabasin siya. At anong balak niyo? Ikaw, at ikaw, pinapasok niyo ang pribadong bahay. Sinasakop ang ari-arian ng pamilya Shi. Bibigyan ko kayo ng isang araw. Mula ngayon, umalis na kayo. Ako at ang papa mo ay mag-asawa. May bahagi rin ako sa kayamanan nito. Ito ang testamento ng Ginoong Shi. Iniwan niya ito. Lahat ng ari-arian ay mapupunta kay binibining Shi mo lamang. Hindi pwede. 30 taon lang siya namatay. Paano pwedeng may testamento? Nakasulat dito, may kondisyon ang pagmamana. Pagkatapos ng kasal. Pero hindi pa kayo kasal. Ako ang tunay na may-ari ng ari-arian na ito. Ako pa rin ang may hawak nito. Pasensya na. Na-disappoint ka na naman. President Lin, mamaya pupunta ako sa kumpanya para tanggapin ito. Ihanda mo na. Anak, hindi ka pa rin talaga nakikialam sa kumpanya. Shimo, parang kalahati kong anak ka na rin. Baka pwede, mag-training ka muna sa mas mababang posisyon. Kung tatanggapin ng ibang shareholders, ibabalik ko sa iyo ang kumpanya. Tapat ang salita ko. Shinmo. Pupunta ako sa kumpanya para bantayan si Shimo. Hindi rin magpapalok ang ibang shareholders. Makikita nila ko, si Li Jianggo, hindi rin basta-basta natatakot. Sabihin mo, bakit ka nga ba tumakas sa kasal? Hindi ko naman tinanggap ang kasal. Anong tumakas sa kasal? Magsabi ka ng totoo. May babae ka ba sa labas? Nung araw ng kasal, iniwan mong mama ko. Hindi mo rin siya binigyan ng paliwanag. Ikaw na gago! Kuya, kung hindi mo pa kakasalan ng anak ng Lin, aalisin niya sa'yo ang karapatan sa pamumuno ng pamilya Fu. Kahit hindi ako ang leader, wala kang karapatan bilang isang sampid na anak. Ang may desisyon kung may karapatan ka o wala ay si Papa. Sino man ang gusto mong ipakasal, sabihin mo lang yun ang pakakasalan ko. Susunod ako sa'yo. Ayos. Yan ang aking anak na masunurin. Mula ngayon,
Sa'yo na ang pamilya Fu. Salamat, Papa! Lumayas na kayo! Sandali, nagbago na bang isip mo? Ang patay na matanda na to, hindi pa rin makalimot sa paralitiko. Basta pakasalan mo ang anak ng Lin, ang karapatan sa mana ay sa'yo pa rin. Pa! Gusto ko lang sabihin sa'yo, nagpakasal na ako. Kung gusto mong pakasalan ang anak ng Lin, hindi ko pipigilan. Kaya nga, isa-isang mamahalin mo. Ikaw na rebelde! Pa, tignan mo naman ang nangyari sa papa mo. At saka, ang bahay na ito ay kalahati rin sa mama ko. Gusto mong palabisin ako para bigyan daan sa isang cute na bata? Managinip ka na lang. Ikaw na ungrateful na anak! Mas mabuti pa sa'yo ang hindi mapigil sa katawan sa ibaba. Tara, ganyan ka pa makipag-usap kay Papa? Papa, huwag kang magalit. Si Kuya, taas ulo at pride niya. O baka papasukin mo muna siya sa grassroots training. Lumayas ka na sa Yuwilin at huwag na kitang magkita dito ulit! Miss Shi, bakit kahapon napakadali na pakawalan ang mga apo ng Lin? Ang layunin ko ngayon ay makapasok sa kumpanya ng Yuelen para makuha ang ebidensya ng panlilinlang sa pondo ni Lin Jianggu. Hindi ko inasahan ang gulo nila. Naswak sa iyong plano. Ang kumpanya na pupuntahan mo bilang intern ay joint venture ng pamilyang Fu at Lin. Ngayon, ang presidente ng kumpanyang ito ay si Young Master Fu. At konektado rin sa'yo. Dahil tinanggihan mo ang proposal ni Fu Chuanliang, sa galit niya, ipinadala siya dito. Hindi ko inasahan na si Young Master Fu ay medyo kahawig ng aking kapalaran. Parang nagkasala ako sa kanya. Pagkatapos makuha ang ebidensya ng panlililang sa pondo ni Lin Jianggu, mag-isip tayo ng paraan para mabigyan ng kompensasyon si Young Master Fu. Ay nako, tingnan mo, malapit na tayong dumating. Sige, dito na lang tayo, sa likod ng kotse. Kunin mo doon ang e-bike ko. Umalis ka dyan. Sinong nagbigay sa'yo ng lakas ng loob na parada ito rito? Hindi mo ba tinitingnan kung para saan ito? Hindi ba ito lugar para sa paradahan? Ito ang Yuwelin Group, kumpanya na pinunduhan ng pamilyang Lin. Ang pamilyang Lin, ngayon ko lang narinig yan. Ang pamilyang Lin ay kasama na sa lungsod na pinakamalaking grupo ng Fu. Nagipagpirma sila ng kusunduan sa kooperasyon. At ang binibini ng pamilyang Lin ay pinakasal rin sa Young Master Fu. Ang pamilyang Fu ay malapit na makipag-cooperate sa kilalang Daixing Group. Magkakaroon ng kasunduan. Ang mga nagtatrabaho dito ay tiyak na mayaman o galing sa mataas na lipunan. Gusto kong malaman kung gaano kayaman ang leader na ito. Ako ngayon ay pansamantalang pinuno ng welcoming team. Ang board ng kumpanya ay tito ng pinsan ng aming pinuno. Hindi ko naman hinanap ang tito mo. Kakapasok ko lang dito bilang intern. Hindi ba isa lang itong pangkaraniwang trabahong mababang katungkulan? Ang pagiging pinuno ay pansamantala rin lang, di ba? Walang iya ka? Lumayas ka dito! Sa itsura mong duka, huwag kang nakatayo rito para ikahiya ang kumpanya namin. Bilis! Pulutin mo yan! Huwag mo siyang kausapin ng sobra. Si Mr. Fu ay malapit nang dumating. Kayong mga tao, palasin niyo siya! Tingnan natin kung sinong may lakas na kumilos! Anong kinakatakutan niyo? Kunin niyo siya! Bitawan mo ako! Bitawan niyo ako! Si Mr. Fu ay malapit ang dumating. Magsama-sama tayo at mag-ensayo ng kaunti. Maligayang pagdating, Mr. Fu! Honey? Bakit nandito ka? Honey? Sino ang tinatawag mong honey? Ako. Binibining Shi, sundan niyo ako sandali. Kakatawag niya lang kay Mr. Fu na honey. Ikaw ang Young Master Fu? Ang apelido ko ay Lee. Paano maaaring ako ang young master ng pamilya Fu? Basta isa lang siyang paralitiko. Tignan mo ang mga binti ko. Ayos, hindi ba? Kung ganun, kanina nakikita ko silang nanggagalang sa'yo at silang lahat. Sila? Nag-iensayo sila. Nag-iensayo. Bakit ka nandito? Hindi ka ba papasok sa trabaho? Nandito ako para magbenta ng wheelchair. Tignan mo, ang ganda ng itsura nito, hindi ba? Tignan mo ang performance. Paglakad mo, hindi tinatalamsik. Dumating ka dito para lang magbenta ng wheelchair? Kanino mo naman nabibenta? Ibibenta kay ang Master Fu. Hindi ba siya paralitiko? Kanina, yumapa ka sa kanyang red carpet. Hindi ka ba natatakot na mapasama sa kanya? Sabi niya kasi, ayaw niya madumihan ng wheelchair. Tapos pinapagawa niya sa akin na subukan muna. Hindi mo ba alam na ang mga mayayaman ay magkakaibang hilig?
Baka gusto mo subukan ng wheelchair ni Young Master Fu. Ang ginawa nito. Hindi ko susubukan. Nagpalit ka ng trabaho at dinala mo pa siya? Ako ay espesyal na katulong ni Mr. Fu. Dumating kami para i-inspection ng wheelchair. Lahat kami ay nagtatrabaho sa ilalim ni Mr. Fu. Oo. Espesyal na katulong Wang, hindi ba? Magandang araw po. Espesyal na katulong Wang. Mula ngayon, asikasuhin mo na si Legend namin. Pakiusap sa'yo. Asawa ko. Bakit ka ba nandito ngayon? Nandito ako para mag-intern. Hindi na kita pakikialaman ng asawa ko. Pupunta na ako para mag-report. Dahan-dahan lang. Ipaalam mo sa iba, darating ang kabiyak ng CEO para mag-intern. Lahat ng departamento, asikasuhin niyo siya. Intern siya? Sige. Kapag dumating ang kabiyak ng CEO, asikasuhin naman siya ng mabuti. Itutulak ko na ang motor. Hindi na kailangan. Ikaw ang kabiyak ng CEO. Ilagay mo na kung saan gusto. Hindi akong kabiyak ng CEO. Maling taong tinitingnan niyo. Kagatawag lang ni Mr. Fu at sinabi na tumarating ka para mag-intern sa kumpanya. Huwag ka na magpanggap binibini. Sinasabi ko, hindi talaga ako. Nakita namin lahat. Kanina tinawag mo ang CEO na asawa mo. Sinasabi mo yun nakaupo sa wheelchair kanina? Oo, hindi siya si Mr. Fu. Para siyang nagbebenta ng wheelchair kay Mr. Fu. Ang asawa mo pala ay sa nagbebenta lang ng wheelchair? Manatili ka na lang dito kasama namin habang iniintay ang kabiyak ng CEO. Pwede bang malaman kung ikaw ay... Ano? Dumarating ako para mag-intern. Hindi ba na ipalam sa'yo ng CEO? Kabiyak ng CEO. Sa wakas, hinihintay ka na namin. Personal ay pinaalam sa amin ni Mr. Fu na sikasuhin namin kayo ng mabuti. Mr. Fu? Hindi ko akalaing si Ling Mir ay nagpakasal pa rin kay Mr. Fu. Baka gusto rin ako ng pangalawang anak ng Fu. Bakit pa kayo nakatayo dyan? Pasok na agad. Sige po, pasok na po tayo. Ang dalawa ay sobrang tuso. Siguradong may maruming bagay sa kumpanya. Sisiya sa atin ko ito ng mabuti. Siguradong makikita ko ang mga kasalanan ni Lin Jianggu. Itong yung pwesto, madam. Kung kailangan nyo ng tulong, sabihin nyo lang sa akin. Manager Chan, nasa ng pwesto ko? Ikaw? Dun sa lamesang yun siguro. Hindi ba ito banyo? Hindi ba marami pang bakanteng pwesto ron? Ayos na yun na binigyan ka ng pwesto. Ikaw ba ay namimili? Hindi ka ba pinipili? Kahit sinong makita mo na may katayuan, para kang aso na tumatawag sa kanila. Sino ang sinisigawan mo? Kung sinong sinasabi ko, siya ang may kasalanan. Ikaw! Ako hindi ko sinasadya. Shimo! Ano ba yan? Tingnan mo. Ang aso na hindi nakatali nasasama ang amo. Hindi ko kasalanan. Shimo, ayaw mo ba magtrabaho? Ito ang kabiyak ng CEO. Kung hindi dahil sa inyo, hindi sana siya mabibigyan ng sampal. Kung hindi ka susunod sa patakaran ng kumpanya, mapapagalitan ka o matatanggal. Teka, ganito lang ba basta-basta pinapalabas siya? Sobrang pabor naman sa kanya. Kamakailan sa kumpanya, mayroon ba tayong mahalaga at importante na gawain? Sa aming silid ng mga dokumento, kamakailan ay nabasa ang ilang dokumento. Kailangan ng isang tao upang patuyuin ang lahat ng mga dokumentong ito. Tinatayang sa may 1,000 kopya ito. Shimo, napakatalino mo. Sa tingin ko ay bagay ka sa trabahong ito. Sige na, tara na! Buksan mong pinto! Buksan mo na! Natatakot ako sa nilim! Tulong! Buksan mong pinto! Shimo, manatili ka lang sa loob. Magutom at lamigin ka dyan. Si Lin Mir at ang ka-team niya ay pabigla-biglang nagbigay sa akin ng pagkakataon para makahanap ng ebidensya. Mrs. Fu, lumipas na ilang oras, pero wala pa rin siyang galaw. Baka may nangyari sa kanya. Siguro, pagod na sa pag-iyak. Sa isang sulok, nanginginig siya. 3 taon na nakalipas, si Lin Jianggu kasamang Fu family, itinatag ang kumpanyang ito. Ang mga pinamamalan nitong proyekto, marahil karamihan ay may kakulangan sa pondo. Baka ginagamit ni Lin Jianggu ang kumpanyang ito para ilipat ang mga assets ng pamilyang Shi. Ikaw na walang kwenta! Napakaraming sikreto sa salin ng dokumento! Hindi mo ba alam na ibinibigay mo na ang ebidensya sa kanya? Isang estudyante na hindi nakapagtapos ng kolehiyo. Ano bang maunawaan niyo sa At mga nanghas account? ka pang magsalita pabalik, agad mo siyang dalhin palabas! Siyasatin mo kung saan napunta ang pera sa mga kooperasyong ito, kung saan ginamit. Opo, binibining siya.
Alam ko na si Shimo. Hindi siya mananatiling tahimik lang dito. Mukhang wala rin siyang napansin. Honey, bakit ka nandito? Basang-basa ang silid ng mga dokumento na ito. Mukhang ipinadala siya dito para ayusin ito. Hindi ba niya nasabihan ng mga tao na alagaan siya? Bakit pa siya napunta sa ganitong trabaho? Hoy, kausapin mo ako. Anong iniisip mo? Hindi mo na ba ibebenta ito? Bakit nakaupo ka pa rin? Oo, naibenta ko na. Ito, i-deliver ko na lang kay Mr. Fu. Oh, Hindi ka naniniwala? Bakit ka naman nandito ulit ngayon? wala ka nang ginagawa, di ba? Tara, umuwi na tayo. Uwi na. Ba't ka ba nagmamadali? Ang charity auction dinner ng pamilyang Fu ay gaganapin bukas sa Emperor Hotel. At ang napakahalagang blue sapphire necklace na ito ay magiging highlight na item sa charity dinner at ang lahat ng nalikom ay bibigay bilang donasyon. Ito ang pamanang hiyas ng pamilyang Shi. Si Weiwei na babae dahil nabili niya lahat ng koleksyon ng aking ama. Anong meron, honey? Wala lang. Iniisip ko lang na ganitong malaking hiyas siguradong may bibenta ng napakatas na presyo. Bilang host ng event, ang pamilyang Fu. Sinasabi ko lang, bibigyan ba ng pagkakataon ng Fu yung master? Kung hindi siya pupunta. Paano mo nalaman? Sabihin mo, ikaw at ang pamilyang Fu. Ano ba talagang relasyon niyo? Sa totoo lang, ang pamilya Lee ay katulong ng pamilya Fu. 5 henerasyon na ang naglilingkod sa pamilya Fu. Si Ginoong Fu at ang iyang Master Fu, hindi magandang relasyon. May narinig din akong kaunting chismis. Nakita mo na ba siya? Anong itsura niya? Siya ay... May 2 mata, 1 ilong, at 1 bibig. Ano mo pinagsasabi mo? Mas mabuti pang tingnan mo na lang ako. Tama, bukas may business trip ako. Huwag mo na ako hintayin kumain. Baka gusto mong tingnan ako. Ikaw ang CEO ng Dingsheng. Shh! Maging mababa ang profile. Dito po. Ang imbitasyong ito ay para lang sa CEO ng Dingsheng. Baka... hello. Ako ang tagapagmana ng pamilya Fu. Pwede ba tayo maging kaibigan? Hindi ako nakikipagkaibigan sa sino man sa pamilya Fu. Ikaw? Second Young Master, salamat sa iyong pangangalaga nito mga nakaraang araw. Ibibigay ko ang aking baso para sa'yo. Sino ka ba? Ako ang anak ng babae ng pamilyang Lin. Ito ang babaeng kakasal kay Fu Lijin? Ang gwapo talaga. Kung matutulog ako sa tabi niya, tignan natin paano niya isusuot ang sombrero niya. Alagaan si Miss Lin ay tama lang. Pumunta ka sa kwarto ko mamaya. Kaya pala siya ang Young Master Fu. Pero ang Young Master Fu, hindi mo siya may karamdaman? Ang susunod na highlight na item ay top grade na blue sapphire necklace. Ang panimulang presyo ay 100 milyon. Ang ganda ng kwitas na ito. Gusto ko ito, Mr. Fu. Bibilhin ko ito para sa'yo. 110 million! Sige, 110 million. 120 million. Sige, 110 million. Ibibigay ko ang 200 million. Mga kasama, bigyan natin ng respeto ang pamilya Fu. Sige, 200 million. 200 million anong beses? May sumunod pa ba? 200 million pangalawang beses? May mataas pa ba sa 200 million? 300 million. 300 million. Mr. Fu, pinilampas ka na niya ng ganito. Bakit hindi mo ba siya turuan ng leksyon? Siya ang CEO ng Dingsheng. Pagkatapos ng auction, dadalhin kita sa ibang bibilhan. 300 million unang beses. Ang namumuno sa Dingxing dito sa auction, laging isang mid-age na lalaki. Paano pwede itong babae? Sigurado nagpapanggap siya. Pero nakita ko siya mismo. Hawak ang imbitasyon at pumapasok dito. 300 million, 2 beses. Baka nakuha niya lang ito sa kalsada. Gusto lang makalusot at makahanap ng mayamang lalaki. 300 million, 4 na. 5 bilyon. Huwag kang magpadala sa sobrang taas. Pinakamataas ay 500 million lang. Sobrang nga ang presyo. Alam mo gusto ni Mr. Fu ang kwentas na ito. Pinataas mo pang presyo. Magkakaya mo bang 5 bilyon? Ang pinakamataas ay ang panalo sa auction. Mr. Fu, hindi mo ba alam ang patakaran na ito? Alam mo rin ito ay teritoryo ng pamilya Fu. Kung insultuhin mo kami dito na makapasok ka pero hindi ka makakalabas dito. Hindi mo lang ninakaw ang imbitasyon ng Dengsheng.
Nangahas ka pang dumalo sa auction. Alam mo ba, kung wala kang pera, ang 20% na bayad pinsala, mababayaran mo ba yun? Pasensya na binibini, may mga bisita dito na nagdududa sa kakayahan mong bumili. Pwede mong bayaran mo muna? Gamitin mo ang card na ito. Hindi pumasa ang card. Imposible. Kung wala kang pera, huwag kang magpanggap na mayaman. Mr. Fu, sabi ko na, peka siya. Kung totoong CEO siya ng Dengsheng, paano hindi makakabayad kahit ng konting pera? Kaya pala kanina ayaw makipagpalitan ng contact sa akin dahil ikaw pala ay peke. Security! Itapon mo siya palabas! Ito ay Swiss Bank. Black card na walang limitasyon. Hindi pwedeng pumuli ang transaksyon. Bitawan mo ako. Bitawan niyo! Tumigil kayo! Ano bang ginagawa mo? Isa siya sa mga bisita ng pamilya Fu. Paano mo siya ganyan tratuhin? Pa, ang babaeng ito ay isang manloloko. Hawak ang imbitasyon ng Dingsheng at nagkukunwaring bisita. Mr. Fu, may problema ang card machine niyo. Ito ay black card na walang limitasyon. Pero hindi gumagana. Talaga namang Swiss Bank ito. Espesyal na ginawa para sa Dingsheng Group. Garantisadong totoo. Pa, tignan mo nang mabuti. Baka nagkamali ka lang. Kanina, sa card machine na yun, wala isang sentimo na lumabas. Tignan mo ulit. Aray, ganyan mo ba ako ikinakaya? Pasensya na. Napakataas na yung level ng black card na ito. Hindi pa na-upgrade ang card machine namin. Ang napakabihirang item na nakuha mo kanina. Tanggapin mo na lang. Regalo yun mula sa pamilya Fu. Dapat itong babaeng nandiraya, hindi nagpapakita ng totoong mukha. Kailangan mabunyag ko siya! Shimo? Bakit ikaw? Bakit narito ang ginang? Ba't mo tinatanong sa akin? Paano ko malalaman? Bakit ka ba nandito? Ang tapang mo. Nangas ka pang magpanggap na CEO ng Dengsheng. Ano nangyayari? Isa lang siyang intern sa Yulin na naglilinis-linis. Ano? Hindi ikaw CEO ng Dingsheng? Hindi pa panahon. Hindi pwedeng ipakita ang aking totoong pagkakakilanlan. Kailan ko ba sinabi na CEO ako ng Dingsheng? Bakit hawak mo ang imbitasyon ng Dengsheng at nandito para mag-auction? Matalik akong kilala ng CEO ng Dengsheng. May ginagawa siya, kaya akong pinapagawa niya para i-bid ang item na ito. Tito Fu, ang item na ito ay dating pag-aari ng pamilyang Shi. Naubos ng papa niyang kayamanan at ibinigay ang kwentas na ito sa papa ko. Sigurado ninakaw niya ang imbitasyon ng Dengsheng para lalilangin ang kwentas na ito. Huwag kang magpabiktima sa kanya. Mr. Fu, so si Miss Shi pala ang ipinapakasal bilang pamalik sa Lin family. Talaga siyang para sa'yo. Dali, bilisan mo. Tulungan mo siya dun. Ginoo. Ito ang pinakabagong card machine. Bakit hindi natin subukan muli si Miss Shi? Kung hindi pa rin niya magamit, nanuloko na talaga siya. Sige, ayos lang. Subukan na natin, Miss Shi. Access granted. Paano ito posible? Tingnan ko nga. Ito ay isang unlimited black card. Kung masisira ito, makakabayad ka ba? Hindi tama. Hindi ito ang card ko. Ang huling numero ng card ko ay 01. Sino nga bang tumulong sa akin? Kaya sino nga ba yun? Bakit siya tumutulong sa akin? Lulu, suriin mo nga. Sino nagdala ng card machine ngayon? At kung si Fu Daxiao ay may tumor nga ba? Suriin mo rin ang asawa ko kung ano ang relasyon niya sa CEO ng Dingsheng. Kung hindi mo makita, pwede ka nang pumunta sa Africa. Opo, boss. Pupunta na ako. Dahan-dahan lang, boss. Fu Xiao, maaga pang oras ngayon. Kain tayo ng hapunan. Shinho, dahil sa'yo, nagalit ako sa mga taong may kaugnayan sa CEO ng Dingsheng. Hindi naman sinasadya, di ba? At si Shimo ay tunay lamang isang intern sa Yulin. At siya rin ang fiancé ng iyong may sakit na kuya. Mukha ang kuya kong kumilos. Fu Xiao, tinanggap ko ang card ng iyong kwarto. Ibig sabihin, iyon na ako. Kung ayaw mo namang kumain, pwede na rin natin diretso na lang. Ibigay mo sa akin. Ha? Card ng kwarto ko. Alam kong malaki si Fu Xiao sa akin. Lumayo ka na. Fu Xiao! Si Shimo, tumakas sa kasal ng anak ko at niloko pa ang anak ko. Binigyan siya ng unlimited black card. Ginastos ang 5 bilyon. Ayusin mo na. Gusto ko makita siya.
Mapapahirapan ako ng boss namin. Inutusan niya akong mag-imbestiga ng mga lihim ng mayayamang pamilya. Ano bang ipinasusuri ng boss mo? Baka alam ko na ang sagot. Kuya, matagal ka na nasa Fu family. Sabihin mo nga, si Fuda Xiaobay may tumor? Sasabihin ko lang to sa'yo. Huwag mong sasabihin sa iba, ha? Si Fuda Xiao Sabihin mo na. ay walang tumor. Nagpapanggap lang siya. Missy, mag-usap tayo. Pakiusap. Halika rito. Si Shimo ay nakakabit na sa papa ni Mr. Fu. Ipadala mo na sa CEO at sa misis niya. Fuzong, yung 5 bilyon kahapon, nabayaran ko na. Walang kinalaman ito sa kahapon. Diretsohin na natin ito. Ito ay sa Yibay Fang. Umalis ka na kay Li Jin. Ano ito? Anong klaseng kwento ito? Bagamat may konting hindi pagkakaunawan kami ni Li Jin, ngunit ang dami naming taon ng relasyon, hindi basta-basta mawawala. Ang masasabi ko lang ay sa huli, mahal ko pa rin siya. Ang dating trabaho ni Li Jin, hindi masyadong malinis. Hindi siya makikipag-ugnayan kay Ginoong Fu ng ganoong uri ng relasyon, hindi ba? Fuzong, naunawaan kong nararamdaman mo, ngunit ito'y dapat tingnan ng sariling kagustuhan ni Li Jin. Wala akong pakialam sa ibig niyang sabihin. Basta siya'y nabubuhay, siya'y tao ko. Alam mo ba kung gaano ka-distorted ang iniisip mo? Ang relasyon namin, hindi mo talaga mauunawaan. Talagang hindi ko naiintindihan. Pero Ginoong Fu, may mga ginawa ka na sa tingin ni Li Jin medyo sobra na. Aaminin ko, nag-asawa ulit ako. Medyo pasensya na sa kanya. Pero hindi yun rason para basta na lang siyang umalis. Nag-asawa ka ulit? Mabilis nga. Pero ayos lang. Ay, kung babalikan ko, noon, masaya kami. Tuwing nakasakay siya sa akin, kahit pagod na ako, ramdam ko pa rin. Ay, hindi mo talaga maiintindihan. Talagang hindi ko maintindihan. Kung gusto mong gumamit ng 1 milyon para agawin ang kanyang kalayaan, hindi ko papayagan. Paano? Kulang ba? Narito ang 5 milyon. Ito na rin ang huling pagkakataon mo. 5 milyon? Pero siya ngayon ay tao ko na. Sa 5 milyon, hindi mo mabibili ang aking kasal. Fuzong, hindi ko inaasahan na isang lalaki ay ganon ka-generous. Anong kalokohan yung sinasabi mo? Para bang kulang ba sa'yo? Ibibigay ko sa'yo ng doble. Lumayo ka kay Li Jin. Nakakuha ka ng tseke ng anak ko. Ang talino mo. Anak mo? Huwag kang magkunuring bobo sa akin. Ang 5 bilyong ginamit mo kahapon ay galing sa card ng anak ko. Si Assistant Wang pa lang gumamit ng card ni Fuda siya para tulungan ako. Ang 5 bilyon, ibabalik ko sa'yo. Pero tingnan mong mabuti ang cheque na ito. Galing ito sa Dingxing Group. Ikaw at ang Dingxing. Ano ba talagang relasyon ninyo? Hindi ko sasabihin. Mr. Fu, kakaalis lang ng papa mo sa ibaba ng kumpanya ni Miss Shi. Siguro, alam na niya ang tungkol sa kasal mo. Bakit hindi mo sinasabi sa misis mo ang totoong pagkakakilalan mo? Si Shimo ay ordinaryong tao lang. Hindi siya dapat pampasama sa kaguluhan ng aming pamilya. 200 yuan ng isang tasa ng kape, hindi ko pwedeng sayangin. Asawa ko. Asawa, andito ka na. Ayos ka lang ba? Alam ko na ang lahat. Pasensya na. Hindi ko intensyon na ganyan. Walang problema, asawa. Delikado ang Fu family. Ayoko lang mapasama ka. Asawa ko, napalis ko na si Ginoong Fu. Wala na siyang kapangyarihan. Pasensya na't nabala kita. Ha? Tama. Simula ngayon, huwag ka nang gagawa ng ganong bagay. Lalo na iwasan mo ang mga matandang iyon. Hindi ko akalaing ibubunyag niya ang pagkakakilalan ko. Mr. Fu, ang panganay ni lalaki sumama na naman sa babaeng yun pa uwi. Ang babaeng yun, talagang may plano na siya. I-block mo lahat ng card ni Fu Li Jin. Ang babaeng yun, gano'ng katagal siya makakastay sa kanya? Sadali lang. Kayo ba may mukha pa kayong bumalik? Kami ang nakatira dito. Bakit hindi kami makakabalik? Hindi mo ba napanood ang video sa internet? Ang pagiging side chick mo sa matandang yun, alam na ng buong bansa. Lahat sa internet, lumarating sa aming lugar para siraan ka. Ngayon, malubhang naapektuhan ng kayusan ng aming komunidad. Hindi ka na welcome dito. Lumayas ka na. Huwag kang mag-alala, asawa ko. Pupuntahan ko si Ginoong Fu para humingi ng tulong. Hindi ko inaasahan na masamang kapalaran mo at ang pagpili mo ng lalaki ay hindi rin maganda. Isang mahirap na walang-wala. Paano ka matutulungan Kung niya? ginawa ko man ito, Ano bang magagawa mo sa akin? Wala kang magagawa sa akin. pero ang Diyos ay nakamasid. Siya ay nagmamasid lagi sa atin. Asawa ko, kung gusto ng Diyos na kunin siya, hindi na siya aabot sa araw na ito. Kayo lang ang mahihirap ang naniniwala sa Diyos.
Ako ang nagpadala ng video at ako rin ang bumili ng trending. Sige, i-report niyo ako. May ebidensya ba kayo? Salamat ha. Kanina wala pa. Pero ngayon, meron na.